Una po sa ating mga balita, balik bansa na si Pangulong Aquino mula na pagdalo sa ASEAN Summit sa Myanmar. Kabilang sa mga isyong tinalakay sa nasabing pulong ang mga isyu hinggil sa seguridad, climate change, agawan sa teritoryo at pagpapaunlad ng ugnayan ng mga bansa sa ASEAN. Para sa iba pang detalye, live mula sa Malacanang ang aming kasamang si Elena Luna. Elena, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon sa iyo, Kirby. Nakabalik na nga sa bansa si Pangulong Aquino mula sa pagdalo niya sa 24th ASEAN Summit sa Myanmar. 2 araw lamang ang Pangulo doon at ginawa niya ito Sabado at Linggo. Kaninang madaling araw ay nakabalik na sa bansa ang Pangulo. Iginalugot ni Pangulong Aquino na ibalita ang tinawag niyang naging mabungang pakikipagpulong sa mga pinuno ng Timog Silangang Asya sa ika-24 na ASEAN Summit. Alauna ng madaling araw dumating ang Pangulo mula sa Myanmar. Sa pamamagitan ng makabuluhang dialogo, nakapaglatag po tayo kasama ang iba pang miyembro ng ASEAN ng estratehiya upang maging tuloy-tuloy ang pagunlad sa riyon. Nabigyan din po ang kahalagahan ng pagkakaisa at hinahon sa pagharap sa mga isyong kaugnay ng seguridad, pangangalaga sa mga nasa laylayan ng lipunan, pagbabago ng klima at teritoryo. Tunay nga po, ang hamong kinakaharap ng isang miyembro ay hamon rin para sa buong ASEAN. Sa pamamagitan lamang ng kolektibong pagkilos, makakamit ang isang solusyong pangmatagalan at rumerespeto sa interes at karapatan ng bawat isa. Ayon sa Pangulo, isang joint statement tungkol sa territorial dispute sa South China Sea ang inilabas sa mga ASEAN foreign ministers bago pa man nagsimula ang summit. Inihayag dito ang pagkabahala ng mga kasapi ng ASEAN sa maaaring maging resulta ng mga agresibong hakbang sa pag-aangkin sa teritoryo. Kaya naman po, nagpapasalamat tayo sa ASEAN Chair, ang Pangulong Thein Sein at sa iba pang pinuno sa Timog Silangang Asya na sumuporta sa ating panawagan sa higit na pagrespeto at pagpapatupad sa mga nilatag na prinsipyo sa Declaration of Conduct of Parties of China Sea. Ibinahagi rin po natin ang isinumite nating Philippine Memorial sa Arbitral Tribunal sa ilalim ng UNCLOS noong Marso upang igiit na rule of law ang kailangang magibabaw nang hindi lumala ang hidwaan na kaugnay ng usaping teritoryo. Halimbawa po nito ang naitatag na direct flight sa pagitan ng Kota Kinabalu at Puerto Princesa at ang nabuong Memorandum of Agreement sa pagitan ng mga pribadong kumpanya sa paglikha ng Davao, Gensan, Tahuna, Bitong Shipping Service. Sa tulong po nito ay mapapadali at mapapabilis ang pamumuhunan, kalakalan at turismo sa ating sub-region. Ang resulta po, mas masiglang ekonomiya para sa mga kasaping bansa at mas maraming oportunidad para sa mga mamamayan. Sa naganap ding ASEAN Summit, Pangulong Aquino na paulit-ulit na nabanggit ang tagumpay sa pagbubuo ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na nagawa sa tulong ng Malaysia, Indonesia at Brunei. Ayon sa Pangulo, napapanahon ito lalo pat maraming isinasaayos na usaping pangkapayapaan sa rehiyon. Ibinahagi po natin ang ating karanasang makapaghain ng halimbawang maaaring magamit ng ating mga kapitbahay sa sarili nilang pagpupunyagi na makamit ang pamatagalang kapayapaan. Kaugnay po nito, nilinaw rin nating patuloy ang ating pagsusumikap matamo ng ating mga kababayan sa Mindanao ang ganap na pagunlad. Kahit madaling araw na nakabalik ng bansa si Pangulong Aquino ay tuloy ang trabaho niya ngayong araw. Meron siyang 2 meeting ngayong hapon. Una rito ang ongoing meeting niya kasama ang Presidential Management Staff at si Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Mamaya namang 3:00 ng hapon ay may meeting si Pangulong Aquino kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa at ang Chief Presidential Legal Counsel. At yan na muna ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.